Marami po tayong pasasalamatan po sa Panginoon. Kasi araw-araw binuhay niya po tayo. Maganda po yung mensahe ng awit po kasi yung may sakit po tayo, tinanggal ng Panginoon. Doon tayo sa kadiliman nung una, walang direksyon sa buhay. Binigyan ng direksyon ng buhay natin ng Panginoon. So that's why magpasalamat po tayo. So welcome po sa lahat dyan. Salamat po kay Bartolome de la Rama. Nandyan po. So patuloy po tayo makikinig sa salita ng Panginoon at mag-encourage sa atin sa maiksing buhay na ibinigay ng Diyos sa atin dito sa mundo. That's why nakatitle po dyan, Only God deserves our worship. Only Him. Siya lang po talaga ang dapat natin sampahin. Kasi siya po yung from everlasting to everlasting. Yan. Kasi po tayo, hindi po tayo everlasting, maglalasting po talaga tayo. Kaya nga po, ang tao, pag nawala na, tatawagin natin si anhing. Kasi hindi po lasting. Maanhing na po tayo. Kaya nga pa, dapat po tayong makikinig po sa salita ng Panginoon at magbibigay ng direksyon po sa buhay natin habang nabubuhay po tayo dito sa maiksing buhay na binigay ng Diyos sa atin. That's why, palagi ko pong sinasabi talaga ang acrostic meaning ng Bible para magre-remind sa atin na the Bible is the basic instruction before leaving earth. Kasi ang salita po ng Panginoon nagbibigay ng direksyon po sa buhay natin. Habang nandito po tayo sa mundo, ano po ba ang gagawin natin? Yan po yung manual na nagbibigay ng direksyon sa atin na ano po ang dapat gawin natin habang nabubuhay. Siyempre naman, magsusumikap naman po tayo. Hindi naman po tayo pwede magpabaya dahil nandyan yung Panginoon na bubuhayin tayo. Kailangan naman natin po kumilos, di ba? Kailangan natin gumawa ng paraan. Pero we do our best and God will do the rest. We believe that. Hindi naman po pwede na para tayong si Juan Tamad na uupo ka na lang dyan to, wala kang gagawin. Kahit nandiyan nga yung sabi nga nila, yung mga ibon nga pinapakain ng Panginoon. Oo, pinapakain nga ng Panginoon. Pero yung ibon, pag hindi po pupunta doon sa puno, hindi po siya makakain. Diba? Kailangan din niya ng effort na pupunta doon sa puno para kumain sa mga prutas na ginawa ng Panginoon. Kasi hindi naman po pwede na sabi ng ibon, oy, prutas, lapit ka dito. Kasi ginawa ka ng Panginoon para ipakain sa akin. Hindi naman po, kailangan sila mag-effort, pupunta sa mga puno, lilipad-lipad doon. So, para makakain. So, may responsibility din po yung mga ibon. Pinakain nga sila ng Panginoon, pero may responsibility sila na pupunta sa puno para po makakain. So, tayo naman po, alam naman natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Diba? Alam natin yon kasi hindi talaga tayo pababayaan. Pero kailangan naman natin gumawa din ng the best natin para po makakain din po tayo. See? So, ngayon po, ang title natin dyan, Only God deserves our worship. From everlasting to everlasting, He is our living God. Hindi po na po, wala pong He never change. Okay? So, alam natin na maiksi lang naman ang buhay natin. Ang Psalm 90 po, grabe ang pagkasabi po dito sa Psalm 90. Kung basahin mo yung Psalm 90, dito po magpakita na umiiksi po yata ang buhay po natin dito sa mundo. Ngayon, maiksi na lang po ang buhay. Lalo na ngayon na may mga viruses, mas lalo pong umiksi ang buhay ng tao. Kung nabubuhay man po tayo ngayon dahil po yan sa Panginoon. That's why we should be grateful to God. Kantayan natin na, thank you Lord, thank you Lord. Nabubuhay lang po tayo dahil sa Panginoon Hindi na nga tayo safe ngayon Safe na lang tayo sa kamay ng Panginoon kasi hindi natin alam kung saan yung virus. Hindi naman natin alam na may virus pala dyan sa harapan mo, di ba? So, pero if you are shielded by the presence of God and protection from God, wala kang dapat ipangamba kung nandyan yung Panginoon. Kasi pag bubuhayin ka talaga ng Panginoon, walang mangyayari sa'yo. Pero pag patayin ka na ng Panginoon, wala kang magagawa. Wala tayong magagawa talaga. You see? Now, ang Psalm 90 verse 1, O Lord, you have always been our home. Ikaw po yung uuwian namin. Saan ba tayo uuwi? Sa bahay natin? Yeah, temporary lang yung mga bahay natin. Saan tayo pupunta? Uwi. Siyempre, gagawa tayo ng bahay para may mauwian. Pero temporary home yun. Ang everlasting home natin nandun sa Panginoon. O Lord, you have always been our home. Sa Psalm 90. And verse 2, before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God. Yeah.
before natin yung nakita lahat ng nandito sa mundo, nandyan na po siya. Eternally God na po siya eh. Tayo, hindi tayo eternally. Di ba? Siguro, sinali ang pangalan natin, pero hindi tayo eternal. Di ba? So, eternally, He is God. Now, and will be God forever. Hindi po siya nagbabago. Will be God forever. Wala po pagbabago. Diyos pa rin siya. Tayo po, may pagbabago. Bata ka ngayon, tatangkad, ano ka naman? Tatanda ka na naman. Di ba? May pagbabago po. Mukha nga natin, nagbabago. Nag-change, nagta-transform. Oh. Galing sa, si aga, nagiging umaga. Di ba? Kasi tumatanda ang tao, nag-change ang tao, but God never did. Nandiyan po. And will be God forever. So, tayo po, hindi po tayo forever. Kaya nga po, yung mga mga nasa FB, sasabi niya, walang forever. Oo, wala nga forever dito eh. Sino ba namang forever dito? Ang Panginoon lang naman ang forever eh. So kung gusto mo ng forever, mahalin mo ang Panginoon because God is forever. Now, Psalm 90 verse 3. You tell us to return to what we were. Uuwi tayo doon kung saan tayo nanggaling. Galing tayo sa alikabok, papalik tayo sa alikabok. Okay? Yeah? Return to what we were. You change us back to dust. Kaya nga, from dust to dust, ashes to ashes, pag ikumital mo na yung patay, sasabihin mo ng pastor doon, from dust to dust, ashes to ashes. So, kasi galing tayo dyan, doon tayo uuwi. So, ang Panginoon, dust to dust ba siya? Hindi. Okay? Now, verse 4. 1,000 years to you are like one day. 1,000, one day lang sa Panginoon. Tayo, parang matagal na yata 1,000 na. They are like yesterday. Kahapon na para sa Panginoon. Already gone like a short hour in the night. You see? So, sabi, 1,000 years to you are like one day. They are like yesterday. Already gone like a short hour in the night. You see? Maiksi lang yata. Now, verse 5. You carry us away like a flood. We last no longer than a dream. Para yata nanaginip ka lang tapos wala ka na. We are like weeds. Para kang mga plants dyan, mga damo. Weeds that sprout in the morning, pagkatapos nawala na pagka-evening. Later, no more. Okay? Now, yung mga weeds po are plant that is a plant that is not valued where it is growing. Parang hinayaan lang dyan, parang walang kabalyo-balyo. Ang buhay natin po dito sa mundo, parang ilan lang yun? Sandali lang pala yun? Kagabi, nag-usap kami na mami, ay wala na pala si ganyan. Diba? Maiksi lang po talaga, sabi ko sa kanya, ganyan lang talaga ang buhay sa mundo. That's why it's our privilege to live. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. So habang nabubuhay po tayo, we need to worship the Lord. We need to give thanks to God. We should be grateful na nabubuhay po tayo dahil sa Kanya. You see? Verse 7, Psalm 90 verse 7. We are destroyed by your anger. We are terrified by your fury. Pag nagalit po ang Panginoon, iiksi po talaga ang buhay natin. Kaya nga po, walag natin galitin yung Panginoon. Kasi pag galitin natin ang Panginoon, iiksi po talaga ang buhay natin. Now, anong sabi ng Psalm 90? Okay, verse 8. You place our sins before you. Our secret sins where you can see them. So wala pong sekreto sa Panginoon, lahat nakikita niya po. So, nakita ng Panginoon na ang tao makasalanan, tapos ngayon nagpapatuloy sa kasalanan, iniksian ng Panginoon ang buhay natin ngayon. You see, mahaba sana ang buhay natin. Kaya nga po, wala nga pong kamatayan sa umpisa eh. But when Adam and Eve committed sin against God, yun na po yung umpisa ng pagkawala natin dito sa mundo. Now, ang verse 9, our life is cut short by your anger. Nagalit ang Panginoon, it fades away like a whisper. Parang sandali lang po yata.
Di ba? Wala na. Mangagho ka lang, wala na, kumana. Okay? Ang Psalm 90 verse 10, 70 years is all we have. 80 years if we are strong. So may consolation prize pa. May consolation prize pa, 70 or 80. Pag lumagpas ka na po sa 780, na-avail mo na yung consolation prize. At saka konsumisyon ka na rin. Kasi marami ka na rin na nararamdaman sa katawan. So, consolation at konsumisyon. Kasi, may silang po talaga, what is 80 or 70? Nako, 50 plus na po ako, 54. Nako, ilan na lang ang taon na dapat natin enjoy dito sa mundo. So, kayo nga po, you enjoy each day the Lord has given us. Dapat po tayo magsaya kasi hindi natin alam bukas ang Panginoon na nakakalam. Yet, all they bring us is trouble and sorrow. Tingnan mo, sabi ko nga, consolation pero consumption. Di ba? Oh, may consolation ka, 80, 70 or 80. If you are strong. Yet, they all bring us trouble and sorrow. So, consolation, consummation. And then, life is soon over and we are gone. Tapos na po. 70, 80, tapos na ang buhay natin. Diba? Kung aabot ka pa ngayon ng 100, yan, sigurado, may matanggap ka ng pabiyaya galing sa gobyerno. Pag umabot ka ng 100 years dito sa mundo, bimbihira na lang yun. Umaabot po. Pasalamat lang tayo po sa Panginoon yan. Dahil siya lang po ang may hawak sa buhay po natin. Kaya nga po, pag nagalit po ang Panginoon, iiksi po talagang buhay po natin. Kaya nga, yung nagalit din ang Panginoon dito sa Genesis chapter 6, ang chapter 5 po, dito mo makikita ang record ng mga tao po. Ang edad ng mga tao. Nakita ko dito sa Genesis chapter 5 verse 27, si Methuselah po 969. Yung iba po 830, yung iba 910. Yung iba naman po ay 300 plus. Nabubuhay during that time. Sa Genesis chapter 5, yan, umpisa sa libro sa Bible. Pero sa Genesis chapter 6 po, and verse 3, sabi ng Panginoon, "Then the Lord said, My spirit will not contend with man forever, for he is mortal." Hindi po immortal, mortal. And then, his days will be 120 years. Doon pa yun, sa Genesis, yung nagalit ang Panginoon sa Genesis. Kasi ang tao po, nagkasala, nagpatuloy sa kasalanan. So sabi ng Panginoon, hindi ko na kayo bubuhayin ng mahaba. 969, 962, may nabuhay na ng 830. Pero sabi ng Panginoon, sige matitigas talagang ulo niya, sige. Iksian natin ng konti, 120. Kaya nga po nung una, yung mga ninuno po natin, nung una mga tao, mahaba po buhay nila, lalagpas po sila ng 100 plus. Yung iba nga, pinatay na lang kasi mahaba talagang buhay. Yan. Kaya nga po, ang humahaba yung buhay, mahaba po ang buhay natin, 100 plus panguna. Ngayon po, diba sa Psalm 90, ito pinag-usapan natin, Psalm 90, sa gitna po sa Bible natin. Hatiin mo yung Bible mo, makita mo yung Psalm. Now, nagalit na naman po ang Panginoon dahil po ang tao ay makasalanan. Nagpapatuloy po sa kasalanan. Patitigas po talaga ang ulo natin. So kaya nga pag patuloy tayo sa kasalanan, ginawa natin ng masama, at saka ng Panginoon, iiksian ko pa yung buhay nyo. Sige, galitin yung Panginoon sa okay? We are destroyed by your anger and we are terrified by your fury. Ang Psalm 90 verse 7. Nagalit pa ang Panginoon. Now, naging 70 or 80. Nako, ang 120 po, nahati po. Nahati ang 120 sa 70 at may consolation pa at may consummation pa. Di ba? 70 or 80. Tingnan mo, hirap talaga po pagalitin natin ang Panginoon. That's why, kasi po hindi tayo eternal po dito. Hindi po tayo eternal. Hindi po tayo tatagal talaga. Panandalian ng buhay natin. But habang nabubuhay po tayo, huwag natin kalimutan na tayo ay hindi eternal. May dapat pong sambahin natin na eternal
na magbibigay sa atin ng eternal life. Amen? Diba? So, dapat po natin siyang sambahin kasi siya po yung eternal. Now, why only God deserves our worship? Number one, because God is eternal. Di ba? Siyempre, dapat natin siyang sambahin because He is eternal. Ang Psalm 90 verse 2, before you created the hills or brought the world into being, you were eternally God and will be God forever. So, dapat lang po. Dapat lang po natin siyang sambahin. Kasi siya po yung eternal. Tayo ay hindi eternal. Nangangailangan po kasi tayo ng eternal life. Kasi, hindi naman natin pwede bilihin dito sa mundo. Kaya ngayong mga tao po, pag nagkasakit na, tapos tagalan ka na ng doktor, may nakausap ko, sabi niya, kung pwede palang bilihin, kahit ilang bilyon pa yung buhay, bilhin niya. Basta mabuhay. Diba? Kasi hindi talaga po mabibili. Hindi mabibili po ang buhay natin. Pribileyo po natin na binigyan po tayo ng buhay ng Panginoon dito sa mundo. Because we are not eternal. Kailangan po natin na humingi sa Panginoon ng eternal life at ibinigay ng Diyos sa atin na free. Walang bayad po. Hindi po million. Free. You just need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior and believe na bibigyan ka ng Panginoon. So, tanggapin mo siya at paglingkuran ng Panginoon habang nabubuhay po tayo. And you are rest assured of His eternal life. Kaya nga po, patuloy tayong magsasamba sa Kanya. Patuloy tayong magbibigay papuri sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin kasi siya po yung buhay po natin dito sa mundo. Now, number 2, why only God deserves our worship? Why only Him? Because God is the only God. Siya lang po ang Panginoon. Wala na pong iba. May iba pa bang Panginoon? Wala namang yata. Kasi, siya naman ang may gawa. Kanina, binasa po natin. Before to nakita natin lahat, eternally, nandyan na po siya. Tayo, nandyan ba po ba tayo? Yung wala pa to lahat? Wala naman Mawawala nga tayo dito sa mundo Di ba? So, nandyan na po siya, ang Panginoon. Now, ang Isaiah 43 verse 10, people of Israel, you are my witnesses. Nakita niyo na. I chose you to be my servant so that you would know me and believe in me and understand that I am the only God. And understand that I am the only God. Siya lang po, the only. Wala na po. Kaya nga po, kinakanta natin yung one way. Siya lang po, the only. Siya lang po, patungo doon sa kabilang buhay. And the only God who deserves our worship. Okay? I am the only God. Ni-remind ng Panginoon ng mga Israelites, huwag kayong sasamba ng iba. Ako lang yun. Yeah. Besides me, there is no other God. There never be was. Okay? There never was and never will be. Diba? Wala na. Sabi ng Panginoon. Pero anong ginawa po ng mga Israelite? Ayan, nagsamba na naman sila ng iba po. Pinalitan nila ang Panginoon sa ginawa nila. So, ang tao po, kasi gusto niyang may makikita. Ayaw niya sambahin yung hindi nakikita. Hindi siya maniniwala sa hindi nakikita. Paniwalaan na yung nakikita. Pero wala naman po tayong rason na hindi maniwala sa hindi nakikita. Kasi naniniwala naman po tayo sa hangin na hindi nakikita, pero naniniwala po tayo na may hangin. Kaya nga po, hindi natin nakikita ang hangin. Sinong may gawa ng hangin? Sinong may bigay sa hangin? Kaya nga po tayo, pag na-hospital po tayo, magbayad po tayo ng mahal sa hangin na darangapin natin doon sa hospital kung mahirapan ka sa hininga mo. Ay, free yan binigay ng Panginoon Libre yan binigay ng Diyos sa atin ng hangin po. Yan po yung buhay natin. Sinong nagbigay niyan? Sinong bigay ng hangin sa atin? Di ba, Panginoon? Pag wala kayang hangin, paano na tayo dito ngayon? Di ba? So, hindi po tayo pwede mabuhay walang hangin. Walang hangin, hindi natin nakikita, but we believe there is air. So, we believe also, kahit ng Panginoon na hindi natin nakikita, pero siya ang nagbigay ng buhay natin. Wala po tayo talagang rason na hindi maniwala sa Panginoon dahil hindi natin siya nakikita.
Kasi pinaniwalaan natin ang hangin na nakikita, hindi po natin din nakikita. Di ba? So, that's why God is the only God. Siya lang po talaga. And that's why He deserves our worship. Kahit hindi natin siya nakikita, mafe-feel natin na may Panginoon po na nagmamahal sa atin, na pinaglingkuran tayo, para bang binigyan tayo lahat ng ating pangangailangan. Panginoon nga, napakabayad sa atin eh. Binubridge sa atin lahat eh. God has given us life, breath, and everything else. Lahat. Ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya ba natin bilhin ang hininga natin? Hindi po natin kaya bilhin. Pag sabihin ka ng Panginoon, wala ka na ngayon, wala tayong magagawa po. Because we are not eternal. So that's why we believe in God. Thank you so much, Lord, na ikaw yung buhay namin. Di ba? So, dapat lang po natin sambahin siya. Dapat natin siya paniwalaan. Now, number 3, and which is the last po. God is our Savior. Okay? Why only God deserves our worship? Number 3, God is our Savior. Siya po ang makapagligtas sa atin. Kaya nga po, sa panahon natin ngayon, sino po ba ang ang 100% na makaprotect sa iyo? Yung face shield mo? Yung vaccine natin? Temporary protection lang yun eh. Okay yun, nagpabaksin naman tayo. Ako nagpabaksin nga. Pero, ang paniniwala pa rin natin na sa Panginoon po eh. Kasi yan, secondary, natin, protection. Ang first protection po natin at 100% na protection po. Ang Panginoon po. Pagbubuhayan po talaga tayo ng Panginoon, wala pong mangyayari sa atin. Kaya nga po, kailangan natin ng Panginoon. Yes, we wear our face shield. Doon sa school, wear ako ng face shield para maprotect naman yung pagsalita mo doon. Hindi pupunta doon sa mga estudyante mo. At wear ng mask. And then, yan, ginawa natin. But we need God to protect us. God is our Savior. Siya po rin makapagligtas sa atin. Ang Isaiah 43 verse 11, I alone, I'm the Lord. Okay? I alone am the Lord. The only one who can save you. Isaiah 43 verse 11. Siya lang po. The only God who can protect us. Hindi natin nakikita, but He's with us. Kasi po, ang Spirit is unlimited. Pag may katawan ka po, limited ka. Nandito ako ngayon, hindi ako pwede nandun sa Pilipinas kasi nandito ako sa Japan. So hindi po ako pwede na nandun sa Pilipinas kasi may katawan po ako. Ang God is Spirit and He is not limited. He can be everywhere. Kaya nga po, ang Panginoon nasaan po? Kahit saan po siya nandyan. Ang Isaiah 44 verse 6, the Lord who rules and protects Israel, the Lord Almighty, okay? Almighty is powerful, has this to say, I am the first, the last, the only God. There is no other God but me. Tingnan mo na sino ba ang makapag-protect sa atin? Panginoon po. Nandiyan po siya palagi po. Na 100% na pinag-iingatan po ang buhay natin. At saan ka pumupunta, kampante ka kasi nandiyan yung Panginoon kasama mo. Hindi ka kampante dahil wear mo yung mask mo, wear mo yung face shield mo. Yes, we wear that. But kampante po tayo dahil nandiyan po yung Panginoon na mas powerful dyan sa virus na yan. You see? Now, yes, we do that. Lahat po ginawa natin para maprotektahan ang sarili natin. But only God can save us. 100%. So that's why we keep on worshiping the Lord. Kaya sinasabi ko dito po palagi, worship the Lord and His blessings will be upon your food and water and He will take away sicknesses from among you. Diba? Na kung nandiyan pa ang Panginoon, hindi talaga po tayo pababayaan ni Lord. Kaya nga po, we continue to believe na siya lang po ang makapagligtas sa atin. Exodus 23:24, do not bow down to their gods and worship them, and do not adopt their religious practices, destroy their gods, and break down their sacred stones. Ayaw nga ng Panginoon na may iba po tayong sasambahin talaga. We are not talking about any sex, any religion here. We are not also talking about
ano pa yung mga paniniwala ng ibang tao. We are talking about the Word of God. Kasi po, ito yung salita ng Panginoon na ayaw niya. Sabi ng Panginoon, ako lang yata ang Panginoon. Huwag mong sambahin yung mga ginawa ng Panginoon. We worship the one who created everything. Okay? We don't worship the created things. We worship the Creator. Siya po yung gumawa eh. Saan ba po dapat ang sambahin natin? Yung mga ginawa or yung gumawa? Yan. Siya po yung gumawa sa lahat. We worship the Creator rather than the created thing. So, siya po yun ang dapat nating sambahin po. Kasi siya po dapat nating paniwalaan. Because God is eternal. We are not eternal here. Temporary lang po tayo lahat. Kaya nga po ang Exodus 23:26, in your land, okay? Exodus 23:25, first, if you worship me, the Lord your God, I will bless you. Kaya nga po, inuulit-ulit ko talaga yan, na kailangan natin siya sampahin. Subukan mong sampahin ng Panginoon, at makikita mo na ang blessings po, hindi lang po pera. Marami pong paraan ang blessing ang Panginoon po. Tayo po, lahat tayo are blessed. Sabi na, blessed ka, Pastor? No. Lahat po tayo blessed. Hindi mo lang nakikita na blessed ka pala. Kasi nakikita mo yung buhay ng iyo. Hindi naman pantay lahat ang buhay ng tao dito. Iba-iba kasi yung sitwasyon natin. Iba-iba ang sitwasyon po ng buhay natin. Pero nasa sa puso po yun natin, pag sabihin mo sarili mo, I am blessed. I am blessed kasi lahat naman tayo blessed. Hindi mo ba nakikita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? So, lahat tayo ay blessed. Iba-iba lang pong paraan ang pag-bless ng Panginoon sa atin. Kasi iba-iba yung sitwasyon natin. Iba-ibang sitwasyon po natin. So, declare that you are blessed. Thank you so much, Lord, because I am blessed. Yeah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi iba-ibang sitwasyon ng buhay ng tao. Pwede mo i-compare ang buhay mo sa ibang buhay. Kasi iba-ibang sitwasyon natin. Kaya nga po, paano na lang kaya kung teacher lahat? Wala na pong magtatanim. Wala na pong magtatrabaho sa ibang company. Kasi may-ari na po lahat ng company. Hindi po talaga pantay. Kasi may mission po tayo sa buhay. Iba-ibang mission natin sa buhay. So that's why, if you want to be protected 100%, we need God. We need Him to protect. Kaya sabi ng Panginoon, if you worship Him, I will bless you. So, kaya nga po, declare that you are blessed. Pasalamatan po talaga natin ang Panginoon po sa buhay po natin. Amen? Kaya nga po, kantahin natin talaga, we need to worship Him because He deserves really